Ikaw sa S, ako doon sa J. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan po namin ang lahat na tayo po ay tumayo at bigyan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! O Panginoon, karapat-dapat ka lamang na maitaas sa aming pag-aawitan, O Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming nilalwalhati, Panginoon, sa umagang ito, sapagkat karapat-dapat ka, Panginoon, na papurihan at bigyan, Panginoon, ng malakas at mataas na papuri, Panginoon. O God, tunay ngang napakabuti mo, O Diyos. Hindi lamang ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Moses, Diyos, Panginoon, ng mga disciples, kundi ikaw ang Diyos ng lahat. And all, sa lahat ng seasons, Panginoon, ikaw ang Diyos na nariyan para sa amin. At patuloy ka namin, Panginoon, at itinataas at pinapupurihan, Lord, sa buhay ng bawat isa, O God. Ikaw, Panginoon, ang siyang magbukas ng aming mga puso upang sa aming pag-aawitan ngayong umagang ito, Lord. Maranasan po namin, Panginoon, ang galak, ang saya, na meron kaming Panginoon na siyang itinataas sa aming mga buhay. At hindi po ang aming mga sarili, Lord God, ang aming maitaas, kundi ikaw lamang, O Diyos. Salamat, salamat, Panginoon. Sa inyo po ang kapurihan. Tayo po lahat magpuri sa ating Panginoon na buhay. Ihanda po natin ang lahat ng ating mga malalakas na palakpak at ang ating mga boses. Amen? Amen! Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Hallelujah! Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat ka lamang makatanggap, Panginoon, ng papuri. Dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. So karapat-dapat ka lamang, Panginoon, na makatanggap ng papuri. Kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Yeah. Hallelujah! Patuloy tayong magpuri sa Panginoon. Ko ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ko ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik
nananapik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananapik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananapik, nananapik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananapik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga, Sumayaw tayo sa sa galak Panginoon. tumatawa, Ating mga kamay. titik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na kami nasasabik sa iyong presensya. Patuloy na ikaw lamang ang aming papupurihan. Sayaw na nga, sa galak tumatawa, nananapik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananapik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Hallelujah. We continue to praise you, God. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Nawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ngalan mo'y itataas sa buhay
Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aking Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, ikaw ay tapat at wagas. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Yes, hallelujah. O Panginoon, Diyos ka sa amin, Lord, at nariyan ka para sa amin sa lahat ng panahon, O God. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin,
kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y laan sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos, O Dakila ka, Panginoon, wala kang katulad, O Diyos. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y laan sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka,
sa iyong kadakilaan. Tunay, O Diyos, na ikaw ay tapat at hindi nagbabago. Ang iyong pag-ibig mula noon hanggang ngayon, Panginoon, ay labis namin pinagpapasalamat, O Diyos. Ikaw ay dakila, ikaw ay tapat, at ikaw ay banal. Ikaw lamang, O Diyos, ang walang hanggang papupurihan namin habang kami nabubuhay. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Praise the Lord. So magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Kumusta po kayo? Ay, parang pagod. Hindi ko po kayo masisisi kasi talagang mainit, nakakapagod po ang init, no? So parang ang hirap kumilos kapag ganyan ng panahon, konting kilos, tagaktak ang pawis po natin. Amen po? So anyway, praise God dahil muli po tayong dinala ng Panginoon sa lugar na ito upang tayo po ay mag-aral, makinig ng salita ng Diyos. And I am happy to see you all around here in CGPMI Cubao. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? So bago ko po makalimutan, magandang umaga rin po sa lahat ng mga nakikinig o nagwa-watch po sa live streaming na ito. Amen po. So last Tuesday, April 23, ang Taiwan po ay niyanig na naman ng lindol, 6.3 magnitude. Kung maalala po natin, about 3 weeks ago, that was on April 3, nung una pong niyanig na lindol ang Taiwan. Medyo mataas, 7.4. At nag-trigger po ito ng tsunami alert sa Pilipinas. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa mga karatig bansa po natin. And about New Year, di po ba? January 1 of 2024. Ang Taiwan po, ang Japan po ay niyanig din ng lindol. Mas mataas, 7.6 magnitude. At dahil nga po sa series ng mga lindol na ito, napag-usapan na naman po dito sa Pilipinas yung tinatawag na the big one. So ito po yung pangalan ng posibleng lindol na po pwede pong mangyari sa Metro Manila kapag gumalaw po ang fault line along Marikina Valley. At sabi nga po ng PhilBox, around 34,000 people will be killed
and many high-rise buildings will collapse. Bagay na nagbibigay takot sa mga tao. Amen po? Lately, ang Iran po nakisali sa hidwaan po ng Israel at Hamas. 'Di ba? Pinaulanan po ng Iran ang Israel ng mga missiles as well as drones. Hindi pa nga po natatapos yung Israel-Hamas war. Ito, isang bansa na naman ang nakikiepal. Hindi pa nga tapos ang Russia-Ukraine war, di ba? Yan nga pong mga bagay na yan. Ang dahilan kung bakit ang mga tao po ay naghihirap sa taas ng bilihin. At sabi nga po ng chief ng United Nations, we cannot afford another war. Aside from these natural and man-made calamities, ang mga tao po ay sakbibi rin ng takot dahil sa mga maliliit na bagay. Ano po yan? On the daily basis. So ano po yung mga bagay na yan? Kunyari po, may scheduled job interview. Natatakot po tayo. Kinakabahan. Electric bills. Lalo na ngayon po, di ba? April, May. Dumating nga yung bill sa bahay. Sabi ko ba? Additional 900 pesos. Ano pa po? Mga unresolved family and marriage issues. Mga unresolved relationship problems, unrealistic expectations, and unfulfilled dreams na in a way, nagbibigay din po ng takot sa mga tao. Fear is probably the biggest giant people can encounter in their lives. At kung i-define po natin, ang fear, it is a term that describes an emotional response in reaction to something that may be dangerous or threatening. At alam niyo po ba mga kapatid, kapag ang tao po ay natatakot, yung adrenal gland po ng ating katawan, ito po ay nagre-release ng hormones. Hormones like ano po, yung adrenaline and cortisol. At ito pong mga bagay na to trigger a chain of reaction of physical responses. Katulad po ng increased heart rate. Diba? Biglang tataas o bibilis ang pintig o tibok ng ating puso. Faster breathing or shortness of breath. Butterflies. Ano po yung butterflies na yan? Yung digestive changes. Kaya po nagkakaroon tayo ng stomach upset, nausea, sweating and chills, trembling muscles. Tunay na ang takot ay hindi po nagre-resulta ng maganda sa buhay ng tao, katawan ng tao. Kaya nga ang sabi, fear not. Yan po ang sinasabi ng Bible. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag kang matakot. Brothers and sisters, the message of the Lord this morning is entitled, Fear Not. At ang teksto po natin ay galing po sa Isaiah chapter 41 verse 10. So can I request everyone to please stand up because we will read the word of the Lord all together. Kung kayo po ay may Bible, you can open your book. Otherwise, just look at the monitor in front of you because we will read. Amen po?
So we will be reading from the NIV. So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Yes, my God. Tunay na ang mga salita mo, Panginoon, ay ilaw sa amin pong daraanan. Even this morning, God, as we read your word, Lord, it's our prayer that you will be upon us, God, as we study your word. And we pray that the presence of the Holy Spirit will be the one to guide us, so that truly we may receive the message, your message for each and everyone this wonderful morning. And Father, apart from you, I can do nothing. So it's my prayer, my God, that you will be upon me as I deliver your word. And lastly, we pray that you bless the preaching of your word. Thank you once again. In Jesus' name, amen and amen. Magsiupo po tayo. Isaiah 41:10. Masasabi ko po na ito ay isa sa mga paborito ko pong Bible verses. And I highly recommend you memorize. Bakit? Because it includes precious promises from God. And knowing and trusting in these promises, it will help us through all the storms that come in our lives. Konti lang po yan. Maikli lang po yung verse na yan, verse 10 na yan. So we can easily memorize because yung mga salita pong yan, these are words which inspire confidence and faith in the mighty God whom we serve. So they are promises which will equip us for any battle or difficult storm. Actually po, yung do not fear na yan, it is used in the Bible about 63 times in the Old and in the New Testament. Do not fear, mga kapatid. Sino nga po ba ang hindi natatakot? Hello? Meron po bang tao na hindi natatakot? Sagot. Meron. Sino po? Yung mga batang walang muwang. Kumuha po kayo ng bata. Dalhin niyo po yan sa bintana. Sabihin niyo doon sa bata, tumalon ka. Tatalon po yan without questions. Pero yung tao po na husto na sa kaisipan, wala po yatang taong hindi matatakot. Pero God says, do not fear. Fear not. Fear thou not. Yan po ang kasabihan ng ating Panginoon. Sabi ko nga po kanina, i-memorize po natin yung text na yan. Bakit? Because it contains promises. Promises made from God. At kapag yan ay pangako na ginawa ng ating Panginoon, tunay na yan ay kanyang tutuparin. Amen po ba? Hello! Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi sinungaling katulad ko at katulad mo. God is true to His word. Sabi nga, He will move heaven and earth just so that His word will be fulfilled. Ang daming pangako po dyan na po pwede po nating i-claim at the time na tayo po ay dumaraan sa malaking pagsubok sa buhay. Ano po yung unang promise? So do not fear, for I am with you. Inumpisan po ng Panginoon yung promise about His presence. His presence to you
and to me. Ang sabi diyan, for I am with you, mga kapatid. At hindi lang po yung verse na yan ang nagpapatunay about the truth of the promise of God, about His presence in each and every one of us. Meron pa pong about 4 na kinuha po ako mga verses sa Bible para mapatunayan po natin na ang Panginoon ay tunay na sumasa inyo, sumasa akin at sumasa inyo. Sabi po sa Matthew 28:20, and surely I am with you always to the very end of the age. Sabi po sa John 14:18, I will not leave you as orphans, but I will come to you. Romans 8:31, memory verse, if God is for us, who can be against us? And Hebrews 13:5, again, another memory verse, never will I leave you, never will I forsake you. Hello. Kaya kapatid, you are not alone. You can never be alone. If ever tayo po ay may problema, huwag kang malungkot kapatid. Huwag kang matakot. Why? Because God is with you. Amen po ba? Hello. Pangako yan sabi niya eh. Diba? Balikan po natin yon. Paano babalik? Do not fear, for I am with you. Ang sabi po ng Panginoon, ako ay nasa sa inyo, kaya huwag kayong matakot. So God is with us when we worship Him. God is with us, and watching over us when we go to sleep. God is with us when we work. Excuse me lang po. God is with us whether we are working, whether we are servicing, whether we are witnessing, or whether we are led to a doctor or to a hospital. Kaya never po there is no place in this world that God cannot be with us. Same is true po sa mga wicked. Ang mga wicked po, hindi po sila po pwedeng magtago sa ating Panginoon. Ano man ang kanilang ginagawa, even ito ay sa dilim, sila ay nakikita ng Panginoon. Why? Because our God can see everything and everywhere. Yan po ang sinasabi sa Psalm 33, verses 13 to 14, and Psalm 139, verses 7 to 12. Ngayon, kapag sinabi po natin yung pangako niya na I am with you, hello, kapag ito po ay ating pinag-usapan, in a general sense, we are not talking about the general sense of Him being present in everywhere, or being present everywhere. Rather, we are talking about the fact that God is with us personally. God is with you, and God is with me. So not only that He can see us, but that He is on our side
It is in that sense, He is with us. Sabi nga po dun sa kanta natin kanina sa lahat ng oras, nariyan ka para sa amin. God is always with us. Kaya nga po, naalala ko, nung kami po ay nagkaroon nga ng aksidente, I can say that it is the worst car accident po na nangyari sa aming buhay. Nasa Riyadh po kami. Ako po nagdadrive ng kotse, silabi ko po ang aking pasahero. That time, silabi ko po ay namamanahon. Kami po ay binangga ng isang Saudi car na malaki. Yung pong Batman car, malapad. Ang kotse po namin, kaliit-liit lang, Mitsubishi Lancer. Ang bilis pa ng patakbo niya. Kaya yung malakas na impact po, caused us to turn around the street, that busy street po. Masasabi kong God's presence at that time, God is present, God is with us that time, that tragic moment in our lives. Bakit? Sapagkat habang umiikot po kami dun sa highway, hindi po kami na-hit ng mga incoming cars. At that time, may rush hour po. Marami pong bumabiyahe. At ganun din po, silabi ko at saka ako, hindi man lang po kami nagkagalos. Sabi ko kanina, namamanahon doon po sa aming panganay. Hindi po siya nagkaroon ng forced labor. Meaning, talagang kami po ay protection na ng Panginoon. Ang Panginoon, right there and there. Nandun po siya sa amin. At that time na kami nga po ay umiikot. So brothers and sisters, God is with us despite difficult circumstances. He is with us through the first storms of life. He is with us through the testing fire. He is with us when things are going well to us, and He is with us when things are tough. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Second promise. Ito po ang ikalawang promise ng Panginoon. Do not be dismayed, for I am your God. Hello! Alam niyo po ba kung sino yung inyong Panginoon? Huwag daw kayong madismaya. Kasi siya ang Panginoon natin. Anong ibig pong sabihin nito? Do not be dismayed, for I am your God. Kung atin pong babalikan yung verses 8 and 9, 2 verses before ito pong 10 na to, makikita po natin ang Panginoon. Pinili niya po ang bansang Israel sa napakaraming bansa sa mundo. He chose His people, He chose His servant, He chose His chosen ones from the farthest point of the earth. Ang promise pong ito, una, ay para sa kanila. But it is also for us. Why? Because we do believe in the Lord Jesus Christ. Dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, makiklaim po natin ang promise na ito. For I am your God. And because He is our God, hello, we should keep our eyes fixed on Him. At dahil sa siya ay ating Panginoon, hindi na po tayo dapat daw tumingin sa ating paligid nang may takot sa ating puso. Dahil siya ang ating Panginoon, dapat tayo po ay tumingin sa lahat ng mga pangyayari sa ating paligid ng may kapayapaan. Knowing that our God is in control and knowing that God
is with us. Hello, kumbinsido po ba kayo? Abay, binigyan naman natin ng palakpak ang ating Panginoon. Kung kayo po ay convinced. And because He is our God, we do not need to look anxiously about what is happening all around us. Andyan ang lindol, andyan ang giyera, andyan ang mga problema sa buhay. Hindi naman po pwedeng hindi na po natin ito papansinin. Pansinin natin siya. Pero do not be overwhelmed by those problems. Knowing that our God is there, He is with us, and He is our God. Diyan ang importante. He is our God. Kung siya ay ating Panginoon, hello, paniwalaan po natin para maklaim natin ang mga pangakong yan. Third promise po, I will strengthen you and help you. First, discuss muna po natin yun, I will strengthen you. When God strengthens you, God makes you or gives you courage. God makes you courageous. Ibig pong sabihin yan, binibigyan niya tayo ng kalakasan upang sa ganon tayo po ay mayroong pananampalataya upang tayo po ay mayroong masasabi kong strength, kalakasan na suungin po ang problema. God strengthen us through the power and the presence of the Holy Spirit. Ganun po ang nangyari sa kanyang mga disipulo. Noong ang ating pong Panginoon ay nakapako at namatay sa cross, bigla pong nawala ang kanyang mga disipulo. Bakit? Nangatakot po sila. Pero hindi po nagtagal ang sitwasyong yan ng mga disciples sapagkat God strengthens them with the power of the Holy Spirit. And same is true for every one of us. As followers of Christ, we are strengthened through the presence and the work of the Holy Spirit. Sabi nga po ni Pablo sa Ephesians 3:16, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Amen po. Tayo ay nagkakaroon ng kalakasan hindi sa pag-inom ng kung ano-anong mga bitamina. Nagkakaroon po tayo ng kalakasan because of the power of the Holy Spirit. Amen po? Okay, balikan po natin yung second part. I will help you. Tinulungan ka na ba ng Panginoon? Tanong ko po sa inyo. Amen. So, ibig sabihin, totoo itong pangakong ito. So, God doesn't just make us courageous. Yung first part po, no? I will strengthen you. Hindi po tayo binigyan lang ng Panginoon ng kalakasan upang ipadala dun sa giyera. At pagkatapos, titingnan ka na lang ni Lord. No, 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 no. Ang Panginoon ay nasa sa atin. And He provides us with His divine help. Yun ang napaka-importante. Pero ito pong promise na to, dapat po nating samahan ng pananampalataya. Dapat po tayo ay maniwala, tayo po ay magtiwala na kapag kailangan natin ang tulong ng Panginoon, siya ay nariyan at handang tulungan po tayo. Dapat i-activate po natin
yung ating faith. Kaya nga po, yung kanina, back to our testimony, so habang yung aming pong kotse ay umiikot po doon sa highway, alam ko, naalaala ko, hinawakan ko na lang po ang kamay ng aking sister wife. At kami ay sabay-sabay na nagsabing, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in-invoke po namin ang powerful name of our Lord Jesus Christ. Sa lahat ng pagkakataon ng may pananampalataya, kailangan mo ang tulong ni God. Andyan siya at ikaw ay kanyang tutulungan. Tingnan po natin si Moses. Si Moses po, ginamit siya ng Panginoon para yung mga Israelita, bansang Israel, ay tanggalin po doon sa Ehipto at dalhin doon sa Promised Land. So umalis na nga po sila. Pero bigla pong nagkaroon ng problema. Why? Because at that time, the Israelites were trapped between the sea and the approaching Pharaoh's army. Nakita po yan ng mga tao. Kasi tingnan nyo naman po yung mga Israelita, di ba? Hindi lang matitigas ang ulo, hindi pa rin nananampalataya sa tunay na Diyos. Kaya wala silang they do not walk in faith. Kaya nung makita nila yung approaching armies, sitakot na sila. At nag-start na silang mag-murmur, nag-start na silang sisihin. Si Moses, dahil sa iyo, kami ay mamamatay na lang dito nang walang kalaban-laban. But not on the part of Moses. Si Moses po truly walked in faith. Nung makita niya approaching Egyptian armies, kumbaga, natural na matakot po tayo kasi nga meron po adrenal gland sa ating body. Yun ang initial reaction po ng body natin matatakot tayo. Pero hindi siya na-overwhelm ng takot. Anong ginawa niya? Lumapit siya sa Panginoon. Tumawag siya, umiyak siya. Lord, ano ang gagawin ko? At di ba sabi po natin, sa pinag-uusapan natin kanina, kung paaandarin natin yung pananampalataya natin. At tayo ay tatawag sa Kanya. At that moment, at that tragic moment in our life, God will come. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, itaas mo ang iyong staff, sa Tagalog ang staff, tungkod. Humarap ka sa dagat, stretch out your arms over the sea. At yun nga po ang ginawa ni Moses. And the rest is history. Yung Red Sea po, parted, at ang mga Israelita po ay nakadaan on a dry land going to the other part. At ito pong approaching armies, at the time na nandun na po sila sa part na waters ng Red Sea, bigla pong gumanon ang water. Nagsaklob na naman. At yun po ang ikinamatay ng mga Egyptian armies. I will strengthen you and help you. We too need to walk by faith. And when we are stuck, it is the Lord to whom we must look. Wala nang iba. Hindi ka po pwedeng tumingin o maghanap ng pulis, di ba? ng Army, Philippine Army, Philippine Coast Guard. Pumunta po tayo kay God. He is the one who helps us because He is with us wherever we are. Tayo man po ay nandun sa kagubatan,
tayo man po ay nasa gitna ng raging seas, God is with you. Do not be afraid. Fear not. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And the last promise. Sabi po sa 3:16, nabasa na po natin ito kanina. Ano po? The last promise. I will uphold you with my righteous hand. Napakagandang statement. Nagpapakita lang po rito, yung last promise po ng ating Panginoon gives us assurance that God will keep us standing no matter what. Tayo man po ay nalugmok dahil sa bigat ng problemang ating dinadala. God will keep you standing. Because He is the one that will upholds us. Actually, pwede po sabihin ni God na I will uphold you no? Tanggalin naman po natin yung with my righteous right hand. Pero ang ginawa po ni God, idinagdag pa niya yung with my righteous right hand to make it personal. Hello, mga kapatid. Di ba? Nakaka-bless ang pangakong ito ng ating Panginoon. Talagang personal siya. I will uphold you with my righteous hand. Ewan ko po kung hindi pa po tayo maniwala sa pangakong ito. Unfortunately, marami pong tao ang hindi naniniwala sa ating Panginoon. Ano po yung mga taong yon? Atheists. At mayroon din namang mga tao na if ever may Diyos nga, itong mga taong to ay naniniwala na hindi nila makikilala ang Diyos. Ano po ang mga grupo ng mga taong ito? Sila po yung mga agnostics. Hindi sila naniniwala na makikilala nila ang Diyos. Pero ano po ba ang nangyari? But the truth that God has revealed us in His Word. Nagpakilala na ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng ano? Dito pong Bible, ang kanyang mga salita. Bakit hindi ito tingnan ng mga atheists? Bakit hindi ito tingnan ng mga agnostics? Upang sila'y maniwala na tunay na mayroong Diyos. Apart from God, hello mga kapatid, we would easily fall. Kapag wala tayo sa presensya ng ating Panginoon, hello, napakadali po natin na magulapay. Why? Because it is our God who personally upholds you and me. Kung wala si God, sino po ang magpapatayo sa atin? Sino ang mag-e-extend ng kanyang right arm, right hand? Nahawakan mo sa iyong pagkakagulapay upang pagkahawak sa iyo ng Panginoon ay muli kang babangon, muli kang tatayo. You will again stand up. Kaya napaka-importante po ng Panginoon sa buhay ng sa buhay po ng mga tao. Because without the presence of God, hello, we will easily fall. I will uphold you with my righteous right hand. Hello? Kumbinsido po ba kayo? Kayo po ba ay hinawakan na ni Lord with His right hand at tinulungan na muling bumangon? Amen ha? Praise God. These are the promises of God.
Kaya ang sabi niya, mga anak, huwag kayong matakot. Mga anak, huwag na kayong magkaroon ng increased heart rate. Mga anak, huwag na kayong mag-chill o mag-sweat o magkaroon ng stomach upset. Napakahirap pong gawin. Pero yan ang totoo. That is the promise of God. And for our conclusion, these promises give us great assurance that in the middle of the storm we are in, God is not only above us and seeing what is happening. He is also with us in the storm. He is also with us in the middle of the raging seas. He is also with us in the bangka. He is also with us in the car. Yun pong aming testimony. Kaya anong dapat po namin gawin? Hello? Therefore, fear not. Amen po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay magsitayo. God, tunay ng iyong mga pangako, Lord, ay hindi mo po gagawin na kasinungalingan. Ang mga pangako mo, Lord, ay tunay na tutuparin mo. Kaya nga ang aming dalangin, although napakahirap gawin, especially when we are in the crisis moment of our life, that we should believe that you are there with us. Your presence is with us. That you will strengthen us. You will help us. And that you will uphold us with your right hand. Lord, tulungan mo kami na ito ay aming mapanampalatayaan. Dahil kung ito po ay aming mapapanampalataya at patuloy naming mapanghahawakan, tunay na wala nga po sa aming madidepress. Tunay nga, Lord, na wala po sa aming matatakot. Kaya nga ang aming dalangin, O God, hawakan mo ang puso namin, touch our hearts, O God. Soften it. Upang sa ganun, God, sa mga pangako mong yan, kami po ay magkaroon ng kalakasan dahil alam namin na hindi ka naman sinungaling. Thank you once again, God. And we bring back to you the power and the praises and the adoration. In Jesus' mighty name we pray. At lahat po ay magsabi ng Amen and Amen and Amen.